Ang Hebrews 8 chapter 12 ay hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Hebrews 8 chapter 12. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasamaan, at hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga paglabag. Madalas gamitin ng ilan ang talatang ito upang sabihin na dahil pinatawad na tayo ng Diyos at hindi na niya inaalala ang ating mga kasalanan, maaari na tayong mamuhay ayon sa gusto natin at magpatuloy sa pagkakasala. Ngunit kapag binasa natin ang buong konteksto ng Hebrews 8, makikita natin na hindi ito ang kahulugan ng talata. Ang Hebrews 8 ay nagsasalita tungkol sa bagong tipan na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang sentro ng bagong tipan ay hindi lamang kapatawaran ng kasalanan kundi ang pagbabago ng puso ng tao. Sa Hebrews 8 chapter 10, bago pa banggitin ang verse 12, sinabi ng Diyos, "Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-isip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso." Ipinapakita nito na ang layunin ng Diyos ay hindi lamang alisin ang parusa ng kasalanan kundi baguhin ang tao upang mamuhay sa pagsunod sa Kanya. Kung ang isang tao ay ginagamit ang Hebrews 8 chapter 12 bilang dahilan upang magpatuloy sa kasalanan, taliwas iyon sa mismong layunin ng bagong tipan. Kapag sinabi ng Diyos na hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan, hindi ito nangangahulugan na nawalan na siya ng pakialam sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay hindi na niya ibibilang laban sa mga nagsisi at lumapit sa Kanya ang kanilang mga kasalanan. Ito ay wika ng kapatawaran, hindi ng pahintulot. Ang isang hukom na nagpatawad sa isang nagkasala ay hindi nangangahulugang pinapayagan na niya itong gumawa muli ng krimen. Gayon din, ang Diyos ay nagpapatawad upang maibalik ang tao sa tamang relasyon sa Kanya, hindi upang hikayatin siyang magkasala pa. Makikita rin natin ito sa turo ni Apostol Pablo. Nang may mga taong nag-isip na dahil sa biyaya ng Diyos ay maaari nang magpatuloy sa kasalanan, agad niyang sinagot. Romans 6 chapter 1-2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang sumagana ang biyaya? Huwag nawang mangyari. Malinaw ang sagot, hindi dapat gamitin ang biyaya ng Diyos bilang dahilan upang magpatuloy sa kasalanan. Sa halip, ang biyaya ay nagtutulak sa tao na mamuhay ng banal. Bukod dito, ang parehong aklat ng Hebrews ay naglalaman ng mga babala laban sa patuloy at sinasadyang pagkakasala. Sa Hebrews 10 chapter 26 mababasa, "Sapagkat kung tayo'y patuloy na nagkakasala ng sinasadya matapos matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang natitirang hain para sa mga kasalanan." Ipinapakita nito na hindi kailanman itinuro ng may akda ng Hebrews na ang kapatawaran ng Diyos ay lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Sa halip, binabalaan pa niya ang mga mananampalataya laban sa isang buhay na patuloy na lumalaban sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na epekto ng kapatawaran ay pagbabago. Kapag naunawaan ng isang tao kung gaano kalaki ang awa at biyaya ng Diyos sa kanya, hindi niya gugustuhing abusuhin ito. Ang isang taong tunay na nagpapasalamat sa kapatawaran ng Diyos ay magkakaroon ng hangaring talikuran ang kasalanan at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring magkamali pa rin ang isang mananampalataya dahil sa kahinaan ng tao, ngunit iba iyon sa sinasadyang pamumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi. Dagdag pa rito, sinabi ni Jesus. John 14 chapter 15. "Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos." Hindi sinabi ni Jesus na, kung ako'y inyong iniibig, magpatuloy kayo sa kasalanan dahil pinatawad ko na kayo. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa pagsunod. Ang kapatawaran ay hindi sumisira sa kahalagahan ng pagsunod, lalo pa nga nitong pinatitibay ang ating pagnanais na sumunod. Kaya ang Hebrews 8 chapter 12 ay dapat unawain bilang isang napakagandang pangako ng awa at kapatawaran ng Diyos. Hindi nito sinasabing maaari na nating baliwalain ang kabanalan o ipagpatuloy ang kasalanan. Sa kabaligtaran, dahil pinatawad tayo ng Diyos at binigyan ng bagong puso, inaasahan niyang mamuhay tayo sa pagsunod sa Kanya. Ang kapatawaran ay hindi pahintulot upang magkasala, ito ay daan upang makapagsimula ng isang bagong buhay na nakasentro sa Diyos. Sa madaling salita, ang Hebrews 8 chapter 12 ay pangako ng kapatawaran para sa mga nagsisisi at lumalapit sa Diyos. Hindi ito lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Ang tunay na bunga ng kapatawaran ay pagsisisi, pagbabago ng puso, at mas malalim na pagsunod sa Diyos. Kapag ginamit ng isang tao ang talatang ito bilang dahilan upang magpatuloy sa kasalanan, ginagamit niya ito sa paraang salungat sa layunin at mensahe ng buong aklat ng Hebrews.